Ipinagdiriwang ngayong Biyernes, July 11 ang World Population Day. Kaugnay niya nagpaalala ang Commission on Population and Development sa dapat iprioridad ng gobyerno, otoridad at maging ng lipunan, lalo't patuloy na tumataas ang kaso ng teenage pregnancy sa bansa. Ang detalye sa balitang A to C, hatid ni Naomi Almojano. Pumapasok sa eskwelahan o nakikipaglaro sa labas, ang normal na ginagawa ng isang teenager sa isang tipikal na araw na sana tanging pag-aaral ang iniisip na responsibilidad. Pero sa panahon ngayon, ang karamihan sa mga kabataan, imbis na libro ang karga, batang sanggol ang hinihele. Kaya si Nanay Welby tinitiyak na ang 17 anyos niyang anak sinusunod lahat ng kanyang pangaral. Sa pagdidisiplina po ng magulang po yan. Ang anak ko po hindi po gumagala. Pag galing po sa school, uwi, diretso sa bahay lang po. Yun lang po ang gawain nila. Sa datos ng Commission on Population and Development o POPCOM, base sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority, mula sa halos 2,400 na bilang ng kaso ng teenage pregnancy noong 2019, pumalo na ito sa humigit kumulang 3,300 noong 2023. Ang mas nakababahala pa, nasa edad 10 hanggang 14 ang mga ito at ang ilan pa nga makailang beses nang nanganak. Ang gusto talaga natin ay age-appropriate, scientifically proven at accurate yung information na ituturo. Hindi naman tayo magtuturo sa mga bata na mga hindi pa nararapat na malaman sa kanilang edad. Naaalarma rin ng mga concerned agency sa patuloy na pagtaas ng kaso ng mga kabataang nakikipag-live-in na. Isa rin kasi ito sa nakikita nilang dahilan ng maagang pagbubuntis. Sa datos ng POPCOM, umakyat na sa 19% noong 2022 ang tala ng mga kabataang nakikipag-live-in mula sa 5% lamang noong 1993. Ibig sabihin, halos 2 sa bawat 10 kabataan ngayon tila nakikipagbahay-bahayan na. Ang maganda ay isusulong natin ang reproductive health education ng ating mga kabataang Pilipino sa ngayon. Ngayong ipinagdiriwang ang World Population Day, binigyan din ng mga eksperto ang kahalagahan ng pagkakaroon ng komprehensibong sexual and reproductive education, hindi lang sa mga kabataan kundi maging sa mga magulang. Si Nanay Welby, isa sa mga taong naniniwalang minsan kapabayaan ng magulang ang dahilan ng pagsuway ng mga bata. Sino po ang sisihin po ngayon? Magulang, kasi hindi nila binabantayan. Ang panawagan namin, yung parents should be the first sexuality educator of their children. Really, sex education should start at home. At dahil mas ginagamit ngayon ng mga kabataan ang social media para sa kahit anong impormasyon na minsan pa nga'y nagiging dahilan na ng kanilang exposure sa pornographic contents, may mga website at page ang POPCOM para gabayan ng mga ito sa kanilang mga tanong patungkol sa sex education. Andyan ang Konektado Tayo FB page at malayaako.ph. Payo pa ng POPCOM, kahit gaano pa kabisi, maglaan ng oras para makabanding o makausap ang mga anak nang malaman kung anong nangyayari sa kanilang buhay at makapagtaguyod ng bukas na komunikasyon at mapagkakatiwala ang relasyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.